Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa tournament ng Pulo, which is yung Titulo 2024. At so far, ito na yung huling battle na re-reviewin natin sa quarterfinals ng Bracket B. Natapos natin yung Bracket A ng magkasabay, I think. Hindi ko na matandaan. Tapos, ito, ngayon, yung unang review natin dito sa Bracket B, yung laban nila Josh, I think. Nila Josh yun. Tapos ngayon, ito naman. J-Ray G versus D-Prof. Si J-Ray G, nakailang beses na tayong na-review na natin si J-Ray G ng ilang beses. At para sa akin, balanse naman siya magsulat. Delivery niya, okay din. Minsan nagkakaproblema lang talaga si J-Ray G sa performance. Medyo nagkakaroon ng mga slip-ups, stutters, gano'n. Pero, the whole content, yung sulat mismo, okay naman para sa akin. Balanse, may mga technical, kaya niyang tumechnical, kaya rin niya magbigay ng pasingit-singit na mga jokes, okay naman yun. Pero, si D-Prof, ito pa lang yung second time na marireview natin siya. And gaya nga ng komento ko sa kanya nung first round ng eliminations, para sa akin masyadong mabilis kasi kung paano siya mag-deliver ng mga lines. And hindi masyadong na-absorb. Hindi ko masyadong na-absorb. Tas more on technicals yung approach ni D-Prof. Tignan natin kung kaya niya mag-adjust or may makikita tayong improvement sa sa performance niya. Ano lang naman yun, base lang naman yun sa sa kung paano ko napanood yung unang battle niya dito sa tournament, 'di ba? So yun, shoutout ulit kay D-Prof. And ayun. Tignan lang natin kung nag-iba yung delivery, mas gumamit ng creativity at effective angles at references si D-Prof. So magandang magandang tapatan din kasi siyempre si J-Ray G well-rounded na to 'di ba? Then si D-Prof more on technicals. Pero ang tanong na lang dito is paano niya bubutasan ang isang J-Ray G, 'di ba? So yun lang naman ang ang tingin ko sa battle na to. So J-Ray G versus D-Prof, Titulo 2024 quarterfinals, Bracket B, game. So na, D-Prof, ayun natin D-Prof, let's go! Check! Yo! What's up, Jay? Ano, nanalo sa choke? Ulul, pues ito malinis. Di lang pasok to puta ringless. Di ko pa to break, may nalamon na. Parang atat lang ko mag-recess. I mean it, you can see best. Marami din ang witness. Diba ang bilis? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ang bilis niya mag-deliver. Diba? Pare-parehas Pare-parehas yung tono ng 1, 2, 3, 4 na linya. Diba? Ulul, pues ito malinis. Di lang pasok to puta ringless. Di ko pa to break, may nalamon na. Parang atat lang ko mag-recess. I mean it, you can see best. Marami din ang witness. Kaya paano mo masasabi ng meron Kamulti, no? Survival of the fittest. Kung yung nag-iingay na Batman, iniwanan ko lang speechless. Ulo game? Game! Murang! Na kontento na sa pwede na tool. Wala nang bagong mapakita, parang Series 7 ang noob. Kahit i-testing i-prove, ulul pesti mag-mute. Tangina mahina, nakaasa lang sa tila. Matagal na siya sa liga, kaya di ka magka-veteran move. Veteran?
na ba sa larangan? Kaso walang dating, sakto ang pagdaing. Vet ka, I'm also a vet, kaso ayaw pagpagaling. Eto si John Ray, totoo daw, para makahabol sa 1 minute kasi mag-iwanan na at yan ang nalaman ko. Handa na daw siya sa big stage kasi busog na sa larangang to. Parang si Lord Manuel eh, no? Parang siya si Lord Manuel mag-deliver. Mga gestures niya parang parang Lord Manuel. Ayun. Oh. Ha? Anong busog? Malawak kang mapagkainan. You are in the different stage. Huwag ka masyadong panatag, bro. So better watch out in this platform na gutom ang kalaban mo. Kasi kung si Zek, isusukan niya yung kinain niya last week after. Ako lalamunin ka ng buo kasama nga na food trip mo na rapper. Mula pa na nagsisi, mula ka palang bumatil. Kaso, Okay. patay gutom to. Garapal po. Hay, naku par. Kasi patipain kinagat mo. Bait mo naman. Patipain kinagat. Okay. Kala ko ba you're so full. Bait. Sige, ganit tingin lahat edible. Pain, bait, or bait. Yun yung laro niya doon. O par, kasi patipain kinagat mo. Bait mo naman. Patipain kinagat. Kala ko ba you're so full. Jay, ganit tingin lahat edible. You're so full. Jay, sa akin ubos lahat and many more. Ulul, Jay, huwag kang umastang megatol. Kabilang ka lang sa full. Jay, kaharap mo ang predator. O, ayan na. Lumalabas sa siga ng mukha ni Jay. Galit na. Halang. Gusto mong manalo sa predator? Nyek, pre. Kalang. Kasi literal na itong rap. Tain na singit ko lang. No? Sorry. May pagka Lord Manuel, pero sometimes maririnig mo rin sa kanya si Surhenyo. Something ganun eh. 'Di ba kanina nung unang sabi nating first half, parang ang napapanood ko or na papakinggan ko parang Lord Manuel eh. Pero nung ito second half na, may pagkasurhenyo na. So dalawa yung MC na napapakinggan ko katunog ni D-Prof. It's either depende na lang sa sa magiging niya, line niya. Pwedeng kay 'di ba, yung kung paano niya i-deliver yung line na yon kasi minsan yun nga may yung delivery niya may pagka Lord Manuel, pero minsan naman yung pagka-deliver niya may pagka Surhenyo. Ang kuhay cycle. That's true, Jay. Marami akong choices sa pagkain man umikot. Like buffet, kung sa tingin mo na namnamin ko ang paglamon like you did on Zay. Sad to say, ito'y easy, quick dine, fast food chain. Alam ko, nagtataka ka. Kung deserving ba ako dito, tila di mo akalain. Tamang fast food chain nga, kaya deserve ang aking hain. Kung para sa'yo laging may kulang, tol anong ginagawa mo? May business skills ko no, pero sa pag-manage ay idihado. Magaling ka ba magbenta? Well, hindi ata gaano, naturing ang Kuya Jay. Pero walang nabubusog na tao. Okay. Yan ang totoo, Kuya Jay. Di ka makakailab doon, parang masikip ang pwesto. Sunod-sunod na to, walang hinto hanggang mawala ng resto. To. Uy! Resto! Ano, na-angle na naman, tol? Eh di cut that shit na lang, total, wala na naman yon. So Okay. now I can tell, malayuan ng malapit. Na-stuck ka na dyan at diyan magandang asset. Ito'y based on fact o di ka marunong gumamit. Jay, you're stuck kaya di ka pasok sa market. Kaya ano, sige, Stock todo mo market. paloko hanggang maubos ng yung pondo. Sounding check. Binalaan ka na ng una, still di ma-neglect. Kawawang, mama sa galaw, may defect. Si Jay nagkatama. Tama, scattered everywhere, now bouncing checks. Ano, pinagbangka mo ba si Gambit? Well, shut up. I'm the banker sa sinusugalan mo ngayon, ako yung dahilan ng yung bankrupt. Ops, question. All in pa ba kay J. Ray? Hindi. All in pa ba si J. Ray kung natitiyak niya pa? Kumukuha pa lang ako, di pa binibigay lahat at nasisindak na nga. Itong piggy bank last money nyo, tas mabibiyak ko pa? Hanggang wala nang madudulot, di ano pang madudukot kung round 1 pa lang ginigipit ka na. Kaya bago matapos, hindi, wala pa. Pero nalulugod ako. Kaya Kuya Jay, galingan mo. May batang nanonood sa'yo. Fuck you. Bilang pa lang yon, wala pa sa kalahati na dala ko ng mensahe. Pero makakasalita ka na. Damdamin mo pare. At galingan mo mag-rebat. Total doon ka lang makakabawi. Okay. Mukhang ganun pa rin yung magiging komento kay D-Prof, guys. Ang bilis niya talaga mag-deliver
Men, di ko alam kung kung para sa akin lang or para sa inyo rin, pero sa tingin ko yun yung kailangan niyang ma-improve, no? Yung delivery na sobrang bilis. Hindi mo na malaman kung nasan yung pinaka fourth line or nasan yung pinaka punchline eh. Kasi pare-pares yung nagiging tunog ng ng first, second, third, fourth line niya kung naka 4 bar set siya eh. 'Di ba? So doon nagkakaroon ng problema si D-Prof para sa akin. So yun, kung ano man yung naging komento ko sa round 1 performance niya dito sa tournament laban kay Batman, kaya binoto ko si Batman dun eh kasi I think mas gamay ni Batman yung delivery. Lamang na lamang si Batman sa delivery tsaka sa pagiging well-rounded ng rounds ni Batman dun sa battle nila, kaya binoto ko si Batman dun. Ngayon ganun pa rin, nag-focus si D-Prof sa technicalities, sa mga references na pwede niyang gamitin para kay J-Ray G, sa mga angulo, 'di ba? Na I think yung resto, I don't know if that's true, pero sa tingin ko hindi niya masyadong na panindigan yung angulo na yon, yung business daw ni J-Ray G. So I don't know if that's true or not, pero I think hindi niya masyadong na-convince yung mga nanonood doon. So ayun. Malinis yung performance, check. Maayos yung sulat, check. Pero sa tingin ko mas magiging effective yon kung maayos. Para sa akin para sa akin. Sa tingin ko mas magiging maayos at mas ma-appreciate yung mga lines na yon if maayos din na deliver. Kung may kung may wavy or kung may wave yung delivery niya. Kaso ang nangyari kasi straight eh. Straight first, straight second, straight third, straight fourth. So monotone, no? Magkakatunog yung delivery ni D-Prof from start to finish, 'di ba? Hindi lang yung mga lines, kundi lahat kung paano siya nag-umpisa, papuntang gitna, papuntang dulo, pare-pares ang tono. So I think doon nagkakaroon ng problema. Ayun, sabi ko nga may pagka Lord Manuel yung first half niya, tapos yung second half niya may pagka Surhenyo na. Yun yung doon ko napagtatagpo yung yung delivery niya. 'Di ba? So yun lang, wala naman ako iko-komento. So hindi ko rin ma-pinpoint yung mga nagustuhan kong line kasi hindi ko siya ma-determine kung yun na ba yung punchline ba yun. Still a setup. So yun lang naman. J-Ray G, pakinggan natin. Tingnan natin para mas maliwanagan kayo or mas ma-compare natin. Kung malinis ni J-Ray G maitatawid to, mas mako-compare natin to. So game. Sabihin mo pare, at galingan mo mag-rebat, patal doon ka lang makakabawi. Magre-rebat talaga ako. Putangina mo, magre-rebat talaga ako. Kahit di ganong malakas sulat mo, kainang ina game! Palakpakan nyo muna, puta sayang oh. Yeah! Nagsara daw yung rad. Pati yung parisan. Tangina, updated yung kismoso na to. Ano naman kung nagsara yung dalawa sa 10 negosyo ko? Ay gogo. Tapos yung edad ko pa sinisita. Kung di ba naman gago ka? Matanda na ba ako? O putangina mo, magmano ka? Bilis! Game! Ito'y laban ng Tito's Pet sa Titong Vet. Dito mapapansin sa lente, parang dede na silhouette. Bukod sa grupo mo, kahit sino dito, dito bet. Kaya walang may bias sa'yo dito eh. Parang si Bini, pandog, pukin ang ina mo. Muna kayo dyan, Yo, sino nga ba si D-Prof? Proud to be member ng Creo, yung grupo ng mga bano. Kayo na nga lang magkakamuka, nagpa-plastikan pa kayo. Proud ka sa grupo mo? Sagot! Proud ka sa grupo mo? Seryoso? Bakit? Sino bang mga miyembro nyo? Batman, Cinco, Verse? Huwag nyo nga banggitin mga nireject ng grupo ko. After mo matalo sa Elim si Bat, guess what? Nagtayo siya ng Creo dahil sa kabalbalan niya. At ikaw yung unang miyembro, dapat nga ba palakpakan ka? Meron siyang lihim na rason sa pagpili niya sa'yo. Tangina tol, makaramdam ka, he just put disgrace on his crazy face. Mapagtakpan lang yung kapalpakan niya! Ha? Mapagtakpan lang yung kapalpakan niya!
Nakaabante ka sa semis no, nakaabante ka sa elims noon kasi nag-choke si Batman. Nakaabante ka sa elims noon kasi nag-choke si Batman. Nasa yung mata ng mga tao ngayon kasi nag-choke si Batman. So don't act that you deserve that spot, ulul. Kasi nag-choke si Batman at kaya lang kita kalaban ngayon, Robin, kasi nang babae si Batman. One-dimensional Gago. rapper. Multi na nga lang yung alam tapos tingin mo sa akin makakasapaw ka na. Yan na nga lang ability mong tanga ka, nagnanakaw ka pa. Kasi di ba ba? Ayun pala, shoutout doon, hindi ko na-mention kanina. Yung mga multis ni D-Prof, malinis no? Kalkulado, nasa metro, yun, shoutout. Sa first, ano yun parang first ano niya, first 4, first 8, andun yung mga multis. Shoutout doon. Hindi ko nabanggit kanina. Per, multi na nga lang yung alam tapos tingin mo sa akin makakasapaw ka na. Yan na nga lang ability mong tanga ka, nagnanakaw ka pa. Kasi di ba ba, ginamit niya yung linya ni Apex na pelikula, tsaka pelikula. Nahiya ka pa, di mo pa sinama yung X-Bura, Peninsula. Kasi, kiber ko ba? Kung sa matinding po na, bibwit ka pa ako, bitbit ko na sa relay, aba. Kahit walang hit-hit mo ka, siksik to bakit ako ba mapitpit ko siya? Siling to na. Di lang ba sa mga multiple nagdikit-dikit ko pa, hindi ko na. Kasi ano ko minamanipula mo sila sa ganitong minamanipula ko lang. Pukinang ina, ano tindi ko ba? Sige, extend ko pa. See? Ang dali lang nung ginagawa mo. Extend ko pa. See? Extend ko pa. Ano yun Linya ni ano yun ni Sixth Threat, di ba? Diba, linya ni Sixth Threat yun, yung extend ko pa. Sa kanta ata, wait lang. Hindi ko na masyadong maalala, pero alam ko na-spit ni ano yun ni Sixth Threat yun Sa ano ata, sa 2G na kanta niya. Parang ganon. See? Ang dali lang nung ginagawa mo. See? Ang dali lang nung fuck! Ayun lang, nag-choke. Minamani ko lang. Diba? Ang daming pwedeng i-rhyme sa pelikula. Pero nagawa mo pa ding magnakaw, pendeho ka. Direktor pa naman yung kagrupo mo. Next time tol, pa-lecture ka. Dapat kasi sinabi mo after battle na yung linya galing kay Apex. At least yun tol, intindi ko pa. Kasi alam naman nating lahat na dapat may credit sa dulo ng pelikula, kinang ina. Dapat yung ganto sinasampiga. Lagi siyang bida-bida. Kala niya yung estilo niya ibang-iba. Diyan ako pikang-pika. Pinaglumaan na galaw o tira-tira. Dapat sinama mo na, pati kagrupo niya, kahit 5 sila. Papakita ko kung paano iwanan sa lapag na hinang-hina. Madali lang silang sikwatin, parang 5 tinga, habang yung grupo ko ay matibay pa sa pamilya na di magiba. Ano? Nagawa ko estilo mo ng mas malala. Round 1 pa lang, boy, wag kang... Ano? Gulat ka. Nagawa ko estilo mo ng mas malala. Round 1 pa lang, boy, magsilbi sana sa'yo yung babala. Kaya pa yan, huminga ka pa, huwag ka munang mawala. Next round, papakita ko naman sa'yo yung mga bagay na di mo kayang magawa. Bakla. Sayang lang, no? Sayang lang, ilang beses siya nawala. Di ba? Tangina, sayang. J-Regi yun, tol. J-Regi yun in terms of, tangina, delivery. Di ba? Yung multis, yung flow, sa content mismo, J-Regi yun Diba? Pero sige, tignan natin, himayin natin. Ano lang naman yun? First impression dun sa pares na round doon na napakinggan natin. And sa tingin ko, ayun sa first impression, I think J-Regi got that one in terms of content and sulat tsaka delivery. Sa tatlong kategory, lumamang si J-Regi doon. Content, yung sulat mismo, tsaka yung sa delivery, diba? Mas may wave, mas ramdam mo yung nasan yung setups, nasan yung punchline. Yun yung sinasabi ko sa inyo na wala kay D-Prof kanina. Yung yung mga setup, kahit nga sa setup ni J-Regi, iba-iba yung tono Tapos kaya pag dumadating yung pinaka punchline, mas mararamdaman mo na yun yung punchline, ayun yung, diba? Mas may diin. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pero ayun, tournament, quarterfinals, kailangan maging keen to details tayo.
And ayun, sabi ko nga sa inyo sa round 1 ni D-Prof, still kung paano ko siya na-review or napanood dun sa unang round ng tournament na to against Batman, I think ganun pa rin yung magiging komento ko dito. Medyo monotone, hindi lang dun sa 4-bar set, kundi sa buong round. 'Di ba? Kung paano niya inumpisahan yung round 1, kung paano siya nakarating na sa gitna, at kung paano niya tinapos, monotone eh. So yung first, second, third line, fourth line, magkakatunog talaga yun. So, ano ko lang naman yun, preference ko lang, kung paano ko lang siya napanood. So, kayo, kung iba yung tingin nyo dun sa performance ni D-Prof, walang problema, it's only my opinion, guys. Diba? So, ayun, medyo nakukulangan ako sa creativity ng delivery, sa mga references. Okay naman eh, angle at reference na ginagamit niya about dun sa resto, at kung yung mga multis, okay naman eh. Diba? Siguro nagkakaroon lang talaga ng problema sa delivery. Yun lang talaga. Kasi if ever maganda yung delivery niya, sa tingin ko hindi naman magiging magiging ganito yung yung tunog ng buong round 1 niya. Mas mararamdaman natin yung DN, yung punto, 'di ba? 'Di ba? So para sa akin, ayun lang naman yung naging problema. Pero the content, writtens, walang problema doon. Malinis 'yun. Okay? D-Prof, J-Reggie, kitang-kita yung lamang sa delivery, sa sulat, tsaka sa content. Lamang na lamang siya doon. Pero ang problema naman is yung linis ng performance. Since quarterfinals to, kailangan natin mag-decide, 'di ba? Hindi pwedeng malinis nating ibigay kay J-Reggie yun dahil lumamang siya sa ganong kategory. Hindi rin natin pwedeng ibigay kay D-Prof ng malinis dahil lumamang siya sa linis ng performance. Hindi, kailangan natin balansehin yun. And sa tingin ko, maagang nakuha ni J-Reggie yung performance level, yung energy na gusto ko, na dapat ito yung ma-hit mo. Diba? Parang may siniset kasi ako na sa preference ko, may siniset ako na if na-hit niya to, yung ganito kalakas na performance, even humina yung second half, maging flat yung second half, or maging mag-choke man or magkaroon ng stutter, still nandoon yung level. So I think nakuha ni J-Reggie yung ganon, especially sa multis pa lang kanina bago siya mag-choke, 'di ba? Nakuha na niya, sabi ko tangan kay J-Reggie na to. Tapos nawala, nag-choke siya ulit. Pero sa tingin ko na-maintain naman ni J-Reggie yung energy at performance level na gusto ko eh. So I think mahirap no? Pero tournament, quarterfinals, bibigyan ko ng tabla sa 8 puntos itong round 1. So medyo mahaba yung explanation natin dito kasi magkaiba ng approach, magkaiba ng naging outcome, magkaiba yung resulta. Pero I just want to be clear on this round na ayokong ibigay kay J-Reggie ng malinis yun at ayoko rin ibigay kay D-Prof yun kasi parehas sila nagkaroon ng butas para sa akin. So si D-Prof, yun nga, yung problema ko sa kanya is yung monotone, magiging monotone niya. Tapos kay J-Reggie naman, ang dami niyang lapses, no? May butas sa ganitong kategory, sa ganito, sa ganyan. So magkaiba. Lumamang si J-Reggie sa content, sa sulat, sa delivery, pero lumamang naman si D-Prof sa linis ng performance. So magkaiba, no? Sa bigat na lang siguro ng magiging tingin mo dun sa round 1 na yon. Pero just to be fair guys, itatabla ko muna sa 8 puntos yon kasi para sa akin nakabawi naman kahit papaano si J-Reggie eh. 'Di ba? Nakabawi siya kahit papaano kay si J-Reggie after that stutters, chokes, 'di ba? Si D-Prof naman hindi niya talaga makuha yung momentum for me. So ayun, para fair lang, no? 8 puntos sa round 1. Sana mag-iba yung kwento sa rounds 2 and 3 para mas maliwanagan tayo. Rounds 2, pakinggan natin. Paano ba? Pakinggan natin. Yo, ang galing! Putang ina, nag-multi! Congrats! Nagagawa niyo yun, par! Congrats, tol! Habang nagagawa kayo ng normal. Game round 2 game?
Trivia naman tayo. Nung nakasatong match, Pagka-game niya, pasok agad eh, no? Ano talaga eh, doon talaga sana maayos ni D-Prof to. Diba? May pagkasur talaga yung delivery. Pag, ano ba, papakinggan mo siya ng walang video, parang sasabi mo, taka na si Sur ba yun? Diba? kayo ng normal. Game round 2 game. Trivia naman tayo. Nung nakasatong match up, excited si Tukmol. Sure win na daw siya dito. Abarek na semis na. Sur na sur, Sabi eh, sa no? mga agrupo niyang tulongges. Pinapangalandakan, tingin mo sa akin weak base, smell fishy ang galawan, huli sa big net, amoy ko ang aking kalaban, kahit di mag-sniff test, kaya pala panipabango ng pangalan, kasi may Victoria's Secret. Ooh, gross. Kaya pala gusto pumusta ng tarantadong to. Who knows kung ano pinaplano mo. Kudos sa mga kasama mo ngayon, sumigaw ang baho, it makes sense sa taklaro ko. Yan ang ayaw ko. Sobrang Na surhenyo hayop. Yun yung nakikita ko talaga. ang inis ko, fetish ko, ang corny guy, kaya bullets on your head ako ang suspect homicide. When the time goes by, before an hour tapos na to, and the time toll won't deny ngayong quarter, oras mo na, tsak tatapat sa 45. Di lang tantyaso ka 45, totoo, okay. mapapasabi ng master, 45 at 45 yung nakabuo ng right angle, tapos bibigyan ng hininga para 45 right angle. Marami na gumamit na no, na ganong angulo. patay nuli ng walang hassle, Brad. 45 yung nakabuo ng right angle. Tapos bibigyan ng hininga para patay nuli ng walang hassle, Brad. Di ka patatahimik kahit manakalatay natin ng aftermath. Solid daw to si Idol. Baka ako'y mas tatiraat. Kalaban ko daw pader. Paki ko I'm the juggernaut. Isa kang harang. Okay, Pader Juggernaut. Okay. Yung ganda ng reference niya. Sa mga nakakaalam, no, maintindihan nyo yung reference na yun. Kasi, di ko lang alam kung anong movie yun. X-Men ata yun. Hindi ko na matandaan kung anong movie yun. Basta, yung kay Juggernaut, yung inararo niya yung mga pader. Yun. Pader. Paki ko I'm the juggernaut. Isa kang harang. Pader. Di pukpukan ka ng yelo. Halagago ka, Abno. Halata pagkabano. Sa bagay, kailangan mag-icebreaker bago maglaro. Na, tapos na may paglaro kay Jay. Subukan naman natin laruin si Ray. Game? Yoko nga. Gusto ko seryosong banat lang. Bubulag tayong pain if that's fine. Mag-iba actors yun sa zone mo. Yung might fright kasi Ray, umuulan ng punches nung tumama insane. Aba kuya, nice fight. Panabugbog siya sa pasa, makakakita kayo ng ultraviolet ray. At yun ang highlight. Oh, yun ang highlight. Litawak yung bright side hanggang sa masilo ka at magkaroon ng blind side. Kasi nagsisiga ka lang. May talino ako. Mababagaan siya malalarin. May kita pinagkaiba natin. Dahil pa ng dilim ang paningin ko, tol madadala ka sa akin. Kapag ikaw ng dilim ang paningin, tol mangangapa ka sa akin. Kasi si Ray, walang bagong mapakita. That's not great news, taragis ka. Tapos nagmamataas pa, yes, sky is your limit. Dapat lang manalig ka. Cause I will take away your head para sa line at matic na. I will broadcast your death. Total si Ray, palangit na. Ray, langit, news, luma na reference, till di ka pa rin updated. Well, kung di nyo pa nakuha, okay, pardon. Sadyang steady lang ang barko, ngayon may binaba kong anchor. Okay, riyang na Okay. tayo. Ray, pagka-Ray mo, walang misteryo. Obvious na to. Pinapamukha ko lang na di ako curious sa'yo. Kaya tanggapin mo to. Listen, kahit di inaalok, out of the box to mag-deliver. 619 beyond the ropes. So, dama mo yung kick. Start pa lang yun. Manual case. I will drive through. Next line. Overtake. Ray Langit to Ray Mysterio. Nag-intersect sa line na take. Nakaloop sa ngalan mo. Walang halong break. Uunahan ko na kayo. Yeah, I'm just playing race. Ray, alingaw mo kabubuhan. Pero si Ray's nonsense. Kasi lahat ng nasa venue will see Ray's lapses. Ano, nauutakan ba? Napanggugulatan pa. Sadyang dinaan ko sa karera. Total ayaw mo nauunahan ka. Yogat ma, order. Di ka magaling porque you're older. Well driven ka ba ngayon? Oh, come over. Mamamatay ka sa bangga. Paul Walker. Di mo ba napansin? Ginamit ko gitna sa pangalan mo, Ray. Okay ba? Sanay ka naman ng nasa mid kasi choker ka. Middleman ang Nasa pulo mid, pero di choker. center of attraction. Manover na. Kaya ka lang naman ginigit na ni kuya kasi mediocre ka. Holo, I'm just playing around. Tawag ko dito patikim. Tsaka gitna pa lang to, Ray. Marami ka pang hihintahin. Ay, paalam. Okay, pakinggan natin muna yung round 3 ni J. Reggie.
Kasi I think wala naman akong idadagdag pang komento dun sa round 2 ni D-Prof. Kasi kung ano yung pinakita niya sa round 1, ganun din yung nakita ko dito sa round 2. So I think round 2 muna tayo ni J. Reggie. Balikan nyo na lang siguro yung komento ko sa round 1 ni D-Prof. Yun din yung magiging komento ko dito. So yun. J. Reggie, pakinggan natin. Pantay ka natin. Tanginan nyo, palakpakan nyo naman para di sayang yung get up. Angas din ang punchlines mo, tol, no? Tunog set up. Ayun. Yun na yung sinasabi ko sa inyo, guys. Di ba? Si J. Reggie na rin mismo na nagsabi, ayos yung mga punchline, tunog setup. Yun talaga yung nagiging yun talaga yung nagiging tunog eh. Kaya nga hindi natin makapa kung nasan yung punchline eh. 'Di ba? Although alam natin naka 4 bar set, all props din sa mga multis, pero yung punchlines kasi is ka-level ng ka-level ng first, second, third line eh. 'Di ba? So ayun. I think at least meron na tayong kaparehas na komento, 'di ba? 'Yun. Kay J. Reggie. Yung mga setup nga daw, yung mga punchline katunog ng mga setup. Kahit paano may peace of mind na ako. Okay. Kasi baka ako lang nakakarinig noon. Pero yun, live mismo sa battle, sinabi ni J. Reggie yun. So, yun. Game! Ay, pantay ka natin. Tanginan nyo, palakpakan nyo naman para di sayang yung get up. Angas din ang punchlines mo, tol, no? Tunog set up. Game! Round 2, game? Game! Angas din ang punchlines mo, tol, tunog set up. Naku po. Kasi, di ba? Multi lang yung kaya. Pero kung ang dali lang naman ng ginagawa, pero kung iyabang, kala mo yung nagawa niya, heavy rhyme scheme. Mag-enumerate ng 10 rhymes sa kanyang daily grind. Habang kayo palakpak tenga sa kanyang crazy rhyming, ako naman nakikita ko yun bilang lazy writing. Round 1 pa lang, binasag ko na estilo ni Ron Reyes. Ngayon naman, talagang tusang gimmick. Madali lang paandaran ng double R, parang Honda Civic. Lyrics ko, explicit, yun sa'yo naman ay pilit. Di ako tataasan ng balhibo sa'yo, na I can feel it. I can't feel it. Madali lang ginagawa mo. I can't feel it. Fuck, tang ina. Madali lang naman ginagawa mo. I can't feel it. Nag-joke. Hey, Nag-joke pala si J. Reggie dito. ulit. Sayang. I can't feel it. Sayang. Shit. Fuck, tang ina ko yan. Game ulit, saglit, sorry, game. Sa pa pwede, okay lang? Yeah! Diba? Ang dali lang naman ng ginagawa, pero kung iyabang, kala mo yung nagawa niya, heavy rhyme scheme. Mag-enumerate ng 10 rhymes ng kanyang daily grind. Habang kayo palakpak tayo nga sa kanyang crazy rhyming, ako naman nakikita ko yun bilang lazy writing. Round 1 pa lang, binasag ko na estilo ni Ron Reyes. Ngayon naman, talagang tusang gimmick. Madali lang paandaran ng double R, parang Honda Civic. Lyrics ko explicit, yun sa'yo naman ay pilit. Di ako tataasan ng balahibo sa'yo, na I can't feel it. Fuck! Wala na. I can't feel it. Nag-choke. Wala talaga. Hindi niya makapa. Sayang. Kaya lang. Fuck time, sorry. Puta. Ayun, yun ang one-sided na round. Alangang, 'di ba, i-breakdown pa natin yun. Na malinaw D-Prof yun. Sa linis ng doon lang talaga tayo titingin sa linis ng performance. Doon tayo kapag mga ganitong tapatan, linis ng performance talaga tayo magbe-base. And ayun, sa tingin ko nakuha ni D-Prof yun. 8-6 in favor of D-Prof. Sa round 1, medyo magulo pa yon.
lumamang si JRG sa ganitong kategory, lumamang si D-Prof sa ganitong kategory. So, mahirap pagtapatin yun para sa akin. So, I think, yung round 1, tinabla ko yun para maging fair lang. Sa round 2, malinaw, nakuha ni D-Prof yun. Walang kapantay or walang katapat yung round 1, round 2 ni D-Prof doon sa round na yun. And si JRG nag-choke. Round 3 tayo. So, 8-8 sa round 1, 8-6 sa round 2, and that's 16-14, up by 2 points si D-Prof. Round 3. Banner, pakinggan natin. Congrats, Batman. Yo! Ano lang yan? Congrats, Victory! Batman, gago. Napaka-dope! Ako lang yung artist na may kalaban na lagi nag-choke. Pahina, dalawa na kayo. Gago, round 3. Game! Ibahin naman natin yung topic. Pagkumpugin na lang daw, dalawang ulo. Share na ni M-Site. Tas laban na kay Jabo, ang reason niya doon para Battle C mabigyan ng ingay. Battle C mabigyan ng ingay? Correction, yung battle rap maingay na kahit di mo gawin yun. Self-proclaim Motus Killer, yung pruweba alin doon. Tinalo mo si Nathan, pero si Nathan nandun. Tinalo mo si Espero, pero si Espero nandun. Mga kagrupo mo nandun na, ikaw na lang yung nasa gilid. Di mo ba natutunugan, Jay? Sige, bubulong ko na maigi. Ginawa mo nga ba yun para Battle C mabigyan ng ingay o mabigyan lang ng ingay ang pangalan mong tahimik? Alin doon? Punto. Kaya yung mga tinalo mo na sa flip top na. Tapos ikaw di pinapansin? Aba, di nakakabilib. Ikaw yung kuya, big brother, pero di ka naririnig. Oh, come on. Halos tatakasabayan mo main act na. Parang may shooting ang effect, tas tama ay direct. Lahat sila may kanya-kanyang linya na sa lente habang ikaw yung quiet on the set. Ano, malayo na nga ba biyahe mo? Sa napiling landas? O sige, iyabang mo ang sariling antas. Pero malinaw ang ideya. Wala nang maniobra, diretsong hampas ng katotohanan na ikaw yung may kotse pero sa karera ng mantra ko yung nakikiangkas. Ano masakit? Pumupunto Nagsabi na ko si tayo. D-Prof dito. Titulo 2024. Sino ba dapat makatawid sa amin? Ikaw ba yung dapat? Kahit binigay mo yung laban mo kay Charisma kasi kaibigan mo siya. Sa bibig mo pa mismo nang galing. Ikaw ba yung dapat? Tangina ang bobo. Ikaw ba yung dapat kung ikaw nagbibigay ng laban habang binibigay ko todo? Ano? Ikaw ba yung dapat? Kasi ginagawa nila lahat para makapag-finals ka lang kasi nahuli ka na sa lahat. Ikaw ba yung dapat? May yanga sa mga tulad kung wala pang isang tao sa battle rap pero kamatch mo na agad. Ano? Ikaw ba yung Puta. dapat? Hindi ka uwaran, bro. Ako yung no name eh, pero pinaglaruan ko lang pangalan mo. Ano? Masakit? Ikaw ba yung dapat? Hindi. Hindi ko to forte. Pero di ba ganito kapag round 3? Madrama? Inayos ko lang. At dalawang sampal to sa mukha mo. Dahil pinapakitaan ka ng bago habang pinapakitaan ka ng bago. What's up, Jay? Yeah. Ang nabiya mong kabagulat sa battle mo ah. Well, di mo ba naisip? Nagawa ko ng patayin, kagrupo ko pa mismo. Kaya sa tingin mo, ano pa kaya kong gawin sa hindi ko nakatribo? Kaya, sino ang kabado? Sige, tumitig sa loob. Pasukin ang inaral ko. Sa init makulob. Oo, tama ka, Jay. Sa nasilip na kutob. Ibang klase na tuboy ngayon nakasit-in ka sa prof. Kaya, sa akin magtatanda itong kalarong pandayo habang gamit ko ay talas laban sa kamao ng gago. Prof nga kaharap, mag-iiwan ng marka at nakabaon pa nga to. Holy shit, may basbas pagtaga parang palaol sa grado. Diba? Ganito mas mabenta, mas fresh pag madugo. Bueno, malasaking katsumempo. Pagtaga, bagsakan ng laman na parang isang palengkero. Magbabayad ng gusto at wala ng pero-pero. Dahil habang tinataga kita, tumataas ang aking presyo. Kaya may mag-iiba na tono. Nakatodo din lang medyo. Yung punto sumusugat pagkataga ng Bulakenyo. Oh, alam na ang hangarin. Kahit hindi sipatin. Double meaning pag sinabing yung taga saan ang galing. Experienceado Taga ka saan na. ang galing? Pwede Taga mo saan ang galing? kumain hanggang ako yung mainsulto. Yan ay tiyak at seryoso. Kalaban mo Bulakenyo, ngunit batang general na di mo maguguyo. Di ba nag-gunburst ka kay Zek? Tangina, walang tama. Ito partida, tanging talas ang sandata. Mga dugo ay binalandra at nagbigay alarma hanggang inabot ng taga. Tutol ang puno ng mantra. Yo, at this bot was taken down real quick. Na parang retribution. Tapos na palabas. Tapos na rin ang mission. Tingin nyo dito mantra show. Tingin ko dito public execution. Tay. Ha, okay. Strongest round ni D-Prof to. At meaning ko, mas na-appreciate ko yung mga punto niya dito. Doon pa lang sa, I think yung first half ng round 3. Siksik yung mga punto niya doon. Tangin, ang ganda nun. Grabe yun. May napapareact na sa gilid eh, no? Yun, mararamdaman mo dito yung bigat ng punto niya. Unlike dun sa first two rounds na
sabi nga ni J. Reggie, 'di ba? Tunog setup yung mga punchline. Yun, sa tingin ko, dun talaga eh. Yun talaga yung naging outcome ng first 2 rounds. Pero pagdating dito sa round 3, nagkaroon ng tono eh. Karoon ng tono, especially the mga punto. Bigat yung mga punto niya dito, men. 'Di ba? Yung kagrupo ko nga, tinalo ko, ano pa magagawa sa di ko kagrupo. 'Di ba? History daw kasi yung mga nakalaban niya nag-choke parehas. So, may marami pa, 'di ba? Yung about sa mantra, about sa, 'di ba? Yung madrama moment, no? Madrama na skema na tinalo mo si ganito, nandun sila. Tinalo mo si Espero, nandun siya. Maganda yung ano na yun, yung skema na yun. And nagustuhan ko yun, mas mabigat yung mga pinupunto niya dito. Hindi ko alam kung makakahabol pa si J-Ray, pero respeto sa kanya, pakinggan natin. Palakpakan nga natin, yan ang ngayong panalo. Pasensya na kung nag-choke, mga tol, busy lang, so hindi na para magdahilan, dahils. Pero, tangina, totoo nga, walang mantra sa semis. Oh, tuloy na lang natin to. Game! Pustahan! Walang pustahang magaganap. Dahil takot tong newbie na to. Patunay lang yon na ultimo roots mo, tol, hindi routing sa'yo. Hindi routing sa'yo. Magaling ka mag-multi, nako, anong palag mo sa bully na to, na kayang gawing malamig na bangkay itong pakulkid na to. Ang kapal na mukha na sabihan si Batman ng manatili ka na lang sa anino ng iba. Wow, lakas mo naman. Eh, tinanong nga ako ni Casper nakaraan, tol, sinong next mong kalaban? Kako si D-Prof. Tangina mo si Casper naghang. Sabi niya, D-Prof. Yung kagrupo ni Batman. Kaya kainin mo, sinabi mo habang ikay pinapalibutan. Pasalamat ka na lang sa puno ng grupo nyo, meron ka ng nasisilungan. Hunghang. Nanalo ka sa kanya pero nakuha niya yung respeto namin pagkatapos. So para sa yung binigay niyang sapatos kung di mo kayang ilakad ng maayos. Dahil sa choke, yung batay na iraos. Pero hindi mo kami nagawang pakitaan. Kaya anong karapatan na yung may akda ay abangan kung wala ka namang kahit konting tala salitaan. Pero kahit ganon, yung katangahan sa kanya nagpatalo. Aminado. Kaya wala sa kanya yung kaso. Hindi ka nagawang paikutin ng tao, madalas paikutan ka ng baso. Naghihingahan mo yung tao, sandalan mo palalo, ang kaso tarantado. Urat na daw siya sa'yo sa dami ng sablay mo na reklamo. Tulad ng, ititigil mo na raw yung pagrarap mo para makapag-focus sa battle rap. Uy, magaling! Isa kang anak na palalo! Wag mo ikulong yung sarili mo sa mundong alam mong di ka lagi panalo. Ultimo si Tipsing kamukha mo. Ultimo si Tipsing kamukha mo. Sa sugal naging promoter, Brad. Dahil siya mismo may talent, aminadong hindi lagi may pera sa battle rap. Si Shernan at Smaglas, artista. Si Shay nasa Viva. Kahit sino dito sasang-ayon. Na bonus na lang pag nagawa kang pakainin na napili mo na passion. Chong, nasasabi mo lang yan. Chong, nasasabi mo lang yan kasi nandiyan pa si mami at daddy mo na never sayong humihindi. Ultimong pamasahe mo papuntang event. Recording at MV, sa kanila ka pa humihingi. Sagot nila yung baon, pati yung tuition. Para sa magandang eskwela, makakuha ka ng wisdom. Kaya ironic na tinawag mo yung sarili na prof nitong walang proof of income. Batugan! Tapos magagalit ka. Tapos pag di nabigay yung gusto mo, tangina mo, magagalit ka. Diploma na nga lang hinihingi sa yung kapalit, puta pinagkakait mo pa. Kasi di ba, hindi dapat gawing retirement fund ng mga anak ng mga magulang. Tama? Oh. Abot ko yon mga pare. Pero hindi porket maraming sumang-ayon hindi ka na sa kanila babawi. Mataas pangarap ng mga magulang mo sa tol. Kaya walang problema kung isasabay mo yung pagrarap mo. Isipin mo ha, nagkandakuba na likod nila, maituwid lang yang hinaharap mo. Kaya prof, panalo ka na. Pero ako nagbigay sa'yo ng lesson. Free of charge, binigay ko to for nothing. Next time, huwag mong tawagin yung sarili mong prof if you're not learning something. Kaya class, pasensya. Kaya class, sana yung aral na binigay ko ngayon, sana yung aral na dala ko ngayon nakuha nyo. Hindi to galing sa lesson plan ng professor. Galing to sa experience ang kuha nyo.
Ay, palapakan natin yung laban na yun. Ando, si Pula, Rabati. Matamlay na yung round 3 ni J. Ray G. Malinaw na D-Prof to. 9-7. So, pababa yung performance ni J. Ray G. So, 8, 6, and 7, and that's 21 points for J. Ray G. Kay D-Prof naman, meron siyang 8, 8, and 9, that's 25. So, yun. Second and third, malinaw na nakuha ni D-Prof yun. Round 1, tinabla ko. So, round 1, I think yun yung pinakadikit sa battle na to. Sayang, no? Kasi nag-choke si J. Ray G sa second round. Makukuha niya pa sana yun eh. Actually, yung round 1, nag-choke din siya doon. Pero, kung naitawid niya, yun, siguro kung naitawid ni J. Ray G ng maayos yung round 1, malinaw sa kanya yun. Tapos, naitawid din niya itong round 2, baka sa kanya pa rin yun. Yung round 3, matamlay na eh. Although, malinis yung, at some point, malinis. Pero, I think, round 3, na-dominate ni D-Prof yun. Yun, 1 tabla, 2 and 3, D-Prof. So, D-Prof ako dito. Tilig, bumangkagi batre sa Dead High Beat, Black Manila, Real Jokes, R-Prof. At ang boto ng Horado, advancing 5-0 para kay 5-0. D-Prof. Yo. Okay, so, malinaw naman, D-Prof yan. Yung next na kalaban ko sana din choke. Tangina. Ay, gago, pinalun daw si John. Jerry G, pasensya na. Naging busy lang. Putang ina ng server. Yung Casper, malinaw naman. Mas naging maganda siguro yung palitan ng laban nila kung Di nag-choke, oo. si J.Ray G kasi feeling ko maganda rin yung laban. Oo. Yung mga punto, yung linya pati yung mga punto niya. So, para sa akin, malinaw na yun. All 3 rounds para kay Judge of the Yung Meng, ingay likha. Yun, malinaw naman, round 1. Same method lang ako ng pag-judge pa rin. Hindi ako nagpa-plus, nagpa-minus lang ako ng ano. May mga na-minus ako kay D-Prof, tsaka kay J. Ray G, pero hindi na siya nagmamatter kasi hindi ko na rin siya babanggitin. Pero kasi may mga lines na ano, narinig ko na. So, yun. Pero sa scoring nun sa round 1 ko, lamang nun si D-Prof ng 3 lang ata. Then, yun. Nung round 2, yun, lamang pa rin naman sa akin si D-Prof. Pero yun, nag-minus pa rin naman ako. Yung parehas nilang multi, parang kinancel ko na kasi parehas silang marunong mag-multi. So, hindi ko na siya binigyan pa siya ng masyadong factor. No? Then, round 2 nag-choke na si J. Ray G. Kahit naman ano rin siguro kasi konti nga yung nasa ambit niya, lamang nasa scoring si D-Prof. Round 3, ayun na, malinaw din. Ayun na pinakamalakas na round ni D-Prof. Oo, pinakamalakas niya. Ang dami nun, daming tumatak na lines doon. Then yun, si J. Ray G parang nag-ano na rin eh. Pababa. Pinakina siya ng loob. So ayun, so all 3 rounds okay. Okay. Yun, espero ako malinaw naman all 3 rounds kay D-Prof. Pero props sa round 3 ni J. Ray G. Feel ko yung pinapagpukan na rounds pero malinaw D-Prof. Yo, Art Subarashi. Siya pala si Art Subarashi. Round 1 yung pinaka naging battle talaga. Tukan. Pero 2 and 3. para sa akin, preference ko tsaka punchline na demanding para sa akin. D-Prof. Para kay D-Prof. Okay. Swag, mas J. Ray G. yung rhymes na, mas trip ko din. Preference, D-Prof. Tapos round 2, round 3, dito naman, di ba? Kahit replay nyo pa, D-Prof. Game. Okay. Yun ang klaro. Siyempre. Choke si J. Ray. J.Ray G ng 2 rounds. dalawang round, tas medyo... Pero ang ganda sana ng ano niya, ng punto niya. Kaya lang, syempre, mas consistent si Dipo. Matic na yun. All 3 rounds si Leo kay Dipo. Okay. All 3 rounds sila, no? Parang most of the judges natin, all 3 rounds binigay kay D-Prof. Pero ako, round 1, mahirap eh. Para saan mahirap. So siguro sa live, naging ano yun, naging one side sa kanila yun. Pero sa tingin ko dito sa replay, sa YouTube, sa preference ko rin, tinabla ko yun. Kasi, malakas sila dun sa kategory na nilamang nila. So, mahirap pagbanggain yung magkaibang kategory, diba? Sinasabi ko naman yun palagi sa inyo. Pero ayun, the way
I judge this battle, I think 2 and 3 malinaw, klaro, D-Prof yan. So yun, semis na tayo guys, and bracket hindi ko alam kung saang bracket tayo mag-uumpisa, bracket A ba or bracket B, pero tignan natin, surprise bukas, pero gagawin ko na yun ngayon, re-reviewin ko na yun ngayon. Okay, kita-kits tayo sa next na review at semis na ng titulo 2024. Peace out.